Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa lahat po ng ina na naririto, Happy Mother's Day po sa atin. Sa mga future mothers, huwag muna mga bea, mag-aral, ano muna, mag-ipon-ipon muna bago maging mother. Ayan po. Today, we celebrate yung mga ang dami pong okasyon dito sa Pilipinas. Pero isa sa nakakitaan ko na the best occasion po na ginaganap po ng mga Pilipino ay yung pagdiriwang po na Mother's Day. Ewan ko po ba, ano? Naranasan ko din po na pumunta sa SM sa isang Mother's Day. Punong-puno ng yung mga kainan doon. Talagang yung mga anak, sineselebrate nila yung araw na ito, yung dakilang araw na ito. Kanina po, nabasa na po kanina ni Pastora Marivic yung ating pag-uusapan, yung ating texto. Ulitin ko po, mababasa po natin ito sa libro ng Genesis, chapter 1, verses 26 to 27. Sabi po dito, pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Sa verse 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Ulitin ko po sa 26a, sabi ko dito. Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis. Sa 27a, sabi ko dito, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. No? Nilalang daw po tayo na sa lahat ng nilalang ng Panginoon, mga isda, mga hayop, no? Lahat po ng nakikita natin. Yung tao lang, sabi dito sa verses 26 to 27, yung tao lang, yung nilikha ng Panginoon, ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang wangis. Ngayon, kung tatanungin natin, kamukha po ba natin ang ating Diyos? O kamukha niya yung unggoy? In His own image and likeness. Ibig sabihin po, yung character ng lumikha sa atin, yun ang isa na nilalang niya na kapareho natin. Kaya pag-uusapan natin sa hapong ito, sa gabing ito, reflecting the character of God which our mothers also have. Ano ba yung mga karakteristik ng ating Panginoong Diyos na mayroon din ito sa ating mga ina? Kung alin muna natin yung background po kung bakit nagkaroon po ng Mother's Day celebration. Ito daw po ay in-establish ni Anne Harvest, no? Na pinarangalan niya ang kanyang ina after po namamatay ang kanyang ina dahil po yung nanay po niya ang the best mother daw po sa buong mundo. Siyempre, kahit sino, kahit ako, sasabihin ko ang mama ko ang the best, kahit na mga nanay po kayo, sorry po, nasa akin po ang mic, ako pong nagsasalita, but I tell you tonight that my mother is the best mom. Ganon din po kayo, yung nanay nyo, siya yung pinaka-the best na mother. Dahil nakita ko kung paano ako inaruga ng aking nanay. First Mother Day Church service was held in 1908. Sineselebrate ito tuwing second Sunday of May. And it's celebrated with cards, flowers, and family dinner. Yan. Kaya yun po yung nangyayari ngayon. Di po ba? Pag titignan natin, pag ikukumpara natin yung Father's Day sa Mother's Day, mas maraming natatanggap ang ina kaysa sa mga tatay. Bakit po kaya?
May babasahin po ako sa inyo kasi sinabi ko lang po to kay Bishop. Mahilig po talaga ako sa libro. Marami po akong libro na binabasa. So may libro po ako doon na You and Your Child. Tatagalogin ko na lang. Sabi niya dito, sabi niya po doon sa libro, hindi ko na po tinitignan kung sino po yung author kasi mas nakafocus po ako sa context. Sabi po niya, saan una nakakaramdam ng pagmamahal ang isang bata? Saan una nakakaramdam ng pagmamahal ang isang bata? Ako po, Papa's girl. Ilang beses ko na pong sinabi sa Balingkan Naway. Mas madikit ako kay Papa ko kaysa sa nanay ko. Pero saan ba ako una nakaramdam ng pagmamahal? Kayo po, tatanungin ko po kayo saan po kayo una nakaramdam ng pagmamahal? Sa ina, init po ba? Sa ina na gumigising ng maaga na walang reklamo. At sa hating gabi o kalagitnaan ng gabi na patuloy na inaaruga ang kanyang anak. Walang ibang nauunang nagigising sa hating gabi kung umiiyak ang isang bata, kundi ang isang nanay. Orok ni tatay na pagod na po maghapon ang nanay sa gawaing bahay. Pero sa kalagitnaan ng gabi, pag umiyak ang anak, nanay ang unang nagigising. Ito pa yun. Sa ina na pinagsasabay-sabay ang alagaan ng kanyang anak, pagluluto, paglalaba at paglilinis. Kaya nga tinawag tayong Superwoman and Wonder Woman. Nagkakaroon tayo ng maraming kamay, pero iisa ang katawan. Napagsasabay-sabay ang maglinis, maglaba, magluto. Hindi yan nagagawa ng isang lalaki. No? Sabi nga ni mama ko, tapos na akong maglinis. Yung isang tasa ng kape mo, hindi mo ba nauubos? Ito na yung mama ka ni Papa. Totoo nga naman, mabilis magtrabaho ang mga nanay. Sa ina na kumakanta ng sariling lyrics. Di ba? Pag may anak tayo, katulad ni Alian, pag umiiyak yan, siguro si Marimar may sariling lyrics na kumakanta. O sumasayaw na walang musika. Sinong nakakaranas nun? Pag umiiyak yung bata, sumasayaw ka kahit walang tugtog. Lalo na pag hiniheli mo. Lumilikha ng sariling kwento. Yan, nagiging author tayo, no? Nagiging storyteller tayo. Para lang, at nagiging payaso, nagiging komedyante tayo sa harapan ng bata para di lang maboring at tumigil lang sa kakaiyak. Naalala niyo pa ba, ganun din po ba ang mga nanay ninyo? O ganun din po kayo bilang isang ina sa inyong mga anak? Lahat gagawin kahit nakakatawa, di ba? Kahit pagod ka na kung umiyak yung anak mo, nagiging kumadyan, titwa. Kaya, laka, adanta di pusa, nagtala ka, amo, ayan, gagawa ka na ng kwento. Titigil lang yung anak, di ba? Hanggang mapapangiti mo na si Bunso. Lagi kong naaalala, kasi ako isa na rin akong ina. So, lagi kong inaalala yung mga ginagawa ni Mama. Kung ano yung mga naaalala ko doon na ginagawa ni Mama ko, yun yung ginagawa, yun naman yung ginawa ko noon nung nagtatagibi pa ako sa dalawa kong anak. And the mother, she has the 6 pairs of hand and eye in the back of her head. May anim daw siya na pair of hand. Di ba? Kanina sinabi ko na pagsasabay-sabay niya yung gawaing bahay. At may mata sila sa likod na kahit hindi sila nakatingin sa'yo, ramdam nila, kita nila kung anong ginagawa mo. Kung malapit na na mahulog yung flower vase at matatamaan ka kahit na nakatalikod. Kung nararamdaman mo na kung gusto ng anak mo na umiyak, nararamdaman mo yon kahit hindi mo tinitignan. Kasi ang mga nanay daw ay may mata sa likod ng kanilang ulo. Nararamdaman si kayo mat 9 months nga ang sil ko di pusod yung aduwa.
Di ba? Kaya kahit na nahiluan na yung bata, ramdam nyo pa rin sa isa't isa yung pitik ng puso ninyo. Kaya I salute all the moms that are here tonight. You are the super mom and a wonder woman. Palapakan po natin ang ating sarili. Ano-ano po ba yung karakteristik ng Panginoon na mayroon po sa ating mga ina? May tatlo po tayong pag-uusapan. Number 1, sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 1, 26a and 27a, nilikha niya daw ang mga tao ayon sa kanyang wangis. So ito po yung number 1 na character ng Panginoon sa mga nanay. Mothers are compassionate because we have a compassionate God. Ulitin ko po. Mothers are compassionate because we have a compassionate God. Compassionate sa Tagalog ay mahabagin. Mas malalim pa ito sa maawain. Sa Isaiah 49 verses 14 to 16, sabi ko dito, ngunit ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ni Yahweh, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ni Yahweh sa verse 15, malilimutan kaya ng ina ang sarili niyang anak. Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na kanyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Amen. Kaya nasabi po yon ng mga taga-Jerusalem kasi they had been defeated. Natatalo na sila. So nagkaroon sila ng krisis sa identity nila at sa faith nila. Lagi na lang tayong natatalo. Pinabayaan na kaya tayo ng ating Diyos? Iniwan na kaya tayo ng ating Diyos? So nagkaroon din sila ng krisis sa kanilang pananampalataya. Are we still God's people? No? Like a mother. Diba? Mayroong time na tahimik ang isang ina. Lalo na pag nasasaktan ito. Lalo na pag mahirap na niya naturuan ang kanyang mga anak. Tumatahimik ang isang nanay. Hanggang sa ang mga anak maramdaman nila tahimik ngayon si mama. Bakit hindi na niya ako tinuturuan? Bakit parang hindi na niya ako ginagabayan? Tinuturing pa ba niya akong isang anak? Pero sabi ng Diyos, makakalimutan ba ng isang ina ang isang anak na iniluwal niya? Ikaw na anak, makakalimutan mo ang nanay mo, pero ang nanay ay hindi makakalimutan ang isang anak. Ikaw na anak, pwede mong talikuran ang nanay mo, pero ang nanay kailanman ay hindi niya matatalikuran ang kanyang anak. Kahit na sobrang swain ang kanyang anak, andun pa rin yung pagkamahabagin, yung pagka-compassion ng isang ina sa kanyang anak. Kahit nga, di ba, may asawa na yung mga anak, gusto ng ina na sa isang bubong lang sila. Kasi gusto ng isang anak, makita pa rin nila na safe ang kanilang anak kahit may kanya-kanya ng pamilya. Kasi nasanay ang isang ina kung paano nila alagaan yung kanyang mga anak. Lalo na pag babae yung ikakasal, ang hirap na ibigay sa ibang tao. Ang hirap na patulugin mo na sa ibang bahay forever. Ang hirap nang hindi mo nakasabay sa pagkain. Dahil ikaw na kabisado mo. Mula ulo hanggang talampakan ang iyong anak. Kaya hanggat maaari, walang hiwalayan. Kahit nakabukod na nga sila, si Pastora Ami, di ba? Kahit nakabukod na yung kanyang anak, pinupuntahan pa rin yan. Dahil gusto niya na maging safe kahit na may ibang tagapag-alaga na. May ibang taga-asikaso na. Pero yung kanyang pusong ina, because mothers are compassionate, laging sinusundan ang mga anak. Laging kinukumusta ang mga anak. Sabi pa, nakatatak na ang iyong palad nakatatak na ang iyong pangalan sa
aking palad. Ganyan po ang mga ina. Kayo pag nasasaktan po ang isang ina, pansin ninyo, ako napansin ko yun. Pag may argument kami ng mga anak ko, unahin natin nung bata pa sila. Pag nagkakamali sila, hindi ko maiwasan na paluin sila gamit ang aking kamay. Never akong gumamit ng mga bagay na ipapalo ko sa aking mga anak. Never ko rin sila na pinalo sa ulo, sa likod. Sa puwet ko lang sila pinalo. Gamit ang aking kamay. Pero pagdating ng gabi, alam niyo po yung kamay ko na yon, niyayakap ko. Hinahalikan ko. Kasi nakatatak sila dito eh. Bakit nakatatak yung pangalan ng anak sa palad ng mga nanay? Para kahit busy ang mga nanay sa gawaing bahay o nag-uopisina, pag nakita niya ang kanyang palad, naalala niya ang kanyang anak. Kasi andito yung unang humaplos sa kanilang anak. Ang mga palad ng mga nanay. Kaya pag nasasaktan yung mga nanay, pagdating ng gabi, yakap-yakap nilang kanilang palad. Nilalagay sa puso. We also say sorry kung napapasaktan po namin ang mga anak namin. Sa akin, pag once na nagalit ako, gusto ko sila yung unang lumapit sa akin, hindi ako yung unang lalapit sa kanila. And thank God, no, yung attitude ng mga anak ko, pag alam nila na nagtatampo ako, sila yung unang lalapit sa akin. No, syempre, kung minsan nagpapababy din ako, kunwari, nagtitigas-tigasan ako, pero ngumingiti ang puso ko. No, dahil naramdam mo naman kanila. Like yung nangyari sa anniversary, ang ganda ng practice namin. Talagang pinangako nila pupunta kami, mami. Sabi ng panganay ko, special day mo yun. So, andun kami. Sila dapat yung tutugtog sa akin sa dakilang katapatan. Pero nung malapit na yung special number, malapit na mong tawag, nag-check sila pareho na hindi sila makakarating. So, alam nila na nagtampo ako and they say sorry. Lalo na yung bunso ko. No, nung pagdating namin, sinabi ko kagad kay Bishop na si Gio, kako, nandun sa kwarto ko, doon natulog. Yakap-yakap niya yung unan ko. Kasi nagigilty daw siya. Dahil alam kasi po nila na matampuin ako. So, yakap-yakap daw niya. Sabi niya, nag-sorry na ako sa unan mo, mami. Sabi. Kaya, mothers are compassionate because we have a compassionate God. Kung paano mahabagin ang ating Panginoon. Ano ba yung example na nahabag po ang ating Panginoong Diyos sa atin? No? Ayaw niya tayo na umuwi sa hindi nating tahanan. Ayaw niya tayo na pumunta doon sa dagat-dagatang apoy someday. So He gave her only child, Jesus. Kasi nahabag po siya sa atin. And yun din po ang ating mga magulang. Ayaw nila na natratrap tayo sa anuman na hindi magandang gawain ng mundo. Kaya kahit may asawa na, no, we still guide, we still protect para po sa ating mga anak. Ganun po bang mga nanay na nandirito? Number 2, na characteristic, mothers are great comforter because we have a comforting God. Ulitin ko po, mothers are great comforter because we have a comforting God. Dakilang taga-aliw. No, sa Isaiah 66:12, sabi po dito, sabi ni Yahweh, padadalan kita ng walang katapusang kasaganaan. Ang kayamanan ng isang bansa ay aagos patungo sa iyo tulad ng umaapaw na ilog. At ang mga katulad mo ay sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. So pag nakukulangan tayo, laging rescuer ang isang ina. Kasi yung pag napapansin niyo po, imbis na kakainin na ng ina, kakagatin na nga lang niya, maaalala pa niya yung kanyang anak. Bagin to ni Colette, bagin to ni Bebe Rayan. Di ba? Imbis na ikaw nang magpapakabusog dahil wala yung anak mo, hindi mo katabi. Pero yung tinitira niya,
No? Binubulsa niya, hindi niya kinakagat. Gusto niya buong-buo na ibigay sa'yo. God has the tender compassion that a mother has. Ganun po mapagmahal ang isang ina. Ganon siya mag-comfort sa kanyang anak. Naalala po ba natin, kung may sugat po tayo, di ba? Kung may sugat, gagamutin na yan, lalagyan ng Mertiolet, ng betadine, lilinisan yan sa pamamagitan ng cotton, pero hindi gumagaling. Pero ang nakakapagpagaling yan, hihipan lang ng nanay yan. Di ba? Halimbawa, pag nadapa po tayo, di ba, pag may gasgas, huhugasan na yan ng betadine at Mertiolet, pero umiiyak pa rin yung bata. Pero pag once na yung nanay hinalikan yung gasgas, bigla kang gumagaling. Biglang walang aray, kahit ramdam mo pa yung pain ng gasgas. O yun na, anak ko, halikan ko na ko, di ba? Pag hinalikan ng nanay yan, nakangiti na yung bata, biglang gumagaling. Kasi mother is the great comforter. Yung anak mo na hindi tumitigil sa kaya, kung sino-sino na yung pinagpapasapasahan yung ilang tao na yung pinasahan mo. Pero isa lang pala, yung makakapagpatigil, yung haplos ng isang ina. Sabi ko nga, 9 months mo na dinala, kilala na niya yung tibok ng puso mo. Kilala na niya yung amoy mo. So, hinahanap lang pala ng isang baby, hinahanap pala ng isang bata para siya ay tumigil sa kahiya yung haplos ng kanyang ina. At kahit na lumaki na yung mga anak, when you go to difficulty, loneliness, disappointment, hindi ka hahayaan ng iyong ina na matakot ka. Andun yung pagmamahal, andun yung pagkilos ng kanyang dalawang kamay, yung dalawang bisig, para yakapin ka at itago ka kung ano man yung kinakatakutan mo. I remember 2023, nag-aaral po ako noon sa TESDA, Teachers Mythology, dahil kinukuha nila ako na magturo sa TESDA. Biglang tumawag si Gio 3 p.m. Umiiyak. Sabi niya, kaklase ko noon yung first cousin ko. Sabi niya, Mami, umuwi ka. Sabi niya, and Gio was grade 11 that time. So matandaan na siya, binata na. Binata na, nanliligaw na siya noon. Bakit anong nangyari? Kakola. Iba yung iyak ng anak ko. So nagpaalam ako doon sa instructor namin. Tinawag ko yung pinsan ko kasi nakamotor kami noon. Tara, uwi na tayo. Ako, umiyak si Gio. Binilisan ko yung pagpapatakbo ng motor kasi iba yung kaba ko. Pagdating ko doon sa bahay, nakasarado sila. Pagdating ko sa bahay, silang yung ulo ni Gio doon sa balikat ng kanyang kuya. Adi may sanga ima ni kuya na pikpikan na lap ni ading na. Umiiyak yung bunso ko. Sabi ko, anong nangyari? Ako. Tapos yung dalawang pinsan nila andon. Mami, sinampal ako ni Papa Jose, sabi niya. Yung lolo nila na ka-compound ko namin. Asawa ng lola nila. Anong kasalanan mo, Kako? So, kwento nung dalawang witness, walang kasalanan ng anak ko. Sabi ng panganay ko, pinuntahan ko na po si Papa. Kaya lang sabi niya, wag mong kampihan yung kapatid mo. Sabi daw niya. So ako yung pumunta, nagalit din siya sa akin. Yung puso ko, tinitignan ko yung anak ko na umiiyak, parang gustong mag-melt. No, hindi ko pinakita na naluluha din ako. So ginawa ko, pumunta ako sa barangay hall, pina-invite, huwag kayong gagawa ng sumon. Invitation lang po yung gawin niyo. Kako, kasi ayaw niyang makipag-usap, hindi ko alam kung ano yung totoong nangyari, gusto ko magharap kami dito. Bakit niya ginawa yun? Kasi pagpasok ko, red yung mukha ni Gio. At may pasa siya dito. Hindi ko lang matanda kung right or left dito. Ginawa daw, hinampas daw ng kahoy yung paa, natumba doon, kasi nakaupo siya, natumba doon, nung natumba daw, sinampal pa raw niya. So, nung nag-usap kami doon sa barangay hall, parang may pagsisinungaling na nangyari.
kilala ko ang anak ko. Ngayon, sasagot sana yung anak ko, Papa, hindi po ganyan yung nangyari. Sabi niya, kaya lang tinuro. Ginawa ko, inano ko siya, tinapik ko siya. Alam na ni Gio, yung ibig kong sabihin na tumigil siya, ako yung tumayo. Hinarap ko yung lolo nila, hinawakan ko yung hintuturo niya at ginanon ko. Kasi sabi ko, Uncle, may dalawa akong witness. Ikaw wala kang witness. Kaya ikaw yung nagsisinungaling. Alam ko nga yung mga anak ko kasi pag nag-grocery ka, may pagkain ka. Huwag mong iboy-boy kasi never kami na humingi ng pagkain sa'yo. So yung story ko kasi nun is mahaba. Kung bakit nagalit sila kay Gino. Pero isa lang yung ma-sure ko na napaka-humble ng mga anak ko. Sobrang silang marespeto. Hindi sila kasi palaban or hindi nagsasalita. So ganun, nung nakita ko na dinuri yung anak ko, ako yung tumayo, hinawakan ko yung hintuturo niya. Tapos ginanon ko. Pero sa kalagitnaan nun, niyakap niya yung anak ko. May kalagtaan di balay, pumunta ka pa rin sabay, sabay-sabay pa rin tayong kakain para na ginatay. So hindi po kami umuwi sa barangay na hindi po kami nagkakaayos. The great comforter. Diba? Sabi nga, hahamakin ng nanay. May mga nanay nga, sugod ng sugod. Kahit alam nila na mali yung kanilang anak. No? Nag-away lang sa laro. Nag-away lang habang naglalaro. Yung dalawang nanay, sila na ang nag-away na dalawa. Kasi gusto nila, ipinagtatanggol ang kanilang anak. Hanggang sa nagdalaga na, naging mag-best friend na yung bata na nagkaaway, pero yung mga nanay magkagalit pa rin. Dahil sa pagtatanggol nila sa kanilang anak. Great comforter nga eh. Pero tingnan din po natin, no? Kung kailan natin i-comfort yung ating mga anak. So yan po yung isang karakteristik ng isang nanay. Yan siyempre sinasabi ko yung sarili ko. We are the great comforter because we have a comforting God. Number 3 and last po, mothers are caring because our God is a caring God. Ulitin ko po. Mothers are caring because our God is a caring God. Nagmamalasakit daw ang isang ina. Dito sa Luke 13:34-35, sabi po dito, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinusugo sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pagkaaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ulitin ko. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin. Alam niyo po ba pag nanganak yung mga inahin? Laging nakayakap yung pakpak niya. Pakpak bang tawag doon? Pakpak niya sa kanyang mga sisig, laging nakakulong. At pag kukunin mo yan, sisiplagin ka nila. Ganon daw po, magmalasakit ang isang ina. Laging nakayakap, laging nakaprotekta ang isang ina sa kanyang anak. Kaya't pababayaan ng lubusan ang iyong templo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pinagpala ng dumating sa pangalan ng Panginoon. Kagaya din po ito ng isang aso pag nanganak. Pag kukunin mo yung ukan niya, di ba nagngangar-ngari yung aso? Kasi ayaw nila na may ibang hahawak sa kanilang mga papi. So, ganun mag-care daw ang isang ina. No? Hanggat maaari, walang hahawak sa kanyang anak. Di ba kahit na alam nila na masama yung anak, pag pinagplanuhan ng hindi maganda, kung pwede, ina yung mamatay para sa kanyang anak. Kung pwede, yung bala mapunta daw sa ina kesa sa anak. Kasi daw ang anak daw ay may pag-asa. Di ba? May pag-asa na magbago. Kesa sa ina, lalo na yung matanda, mamamatay rin lang ako. Pero ang anak ko, bata pa. May pag-asa pa. I remember po nung ipinanganak ko po si Matt. Pinapirma po si mama ko tsaka yung daddy nila ng isang kasulatan.
Dahil po yung panganay ko po, 6 months na po noon, sa loob ng tiyak ko, hindi siya umiikot. Ang kukuptanis mo na pero nasa one side, dapat parang hindi umiikot. So nagpa-ultrasound ako, nakahiga pala siya sa ovarian cyst ko. Na once na pag umikot yung ulo na yon, ang mabintak ka ng ovarian cyst, masangal kami na duwa. So nagpaano sila ng agad-agarang operasyon. So 7 months noon si Matt, nung nagpa-CS po ako sa kanya. At sinabi ng doktor, mag-ready kayo nung dugo para kay madam, para kay Mrs. Sabi, ngayon, naririnig ko sa operating room, tinawag yung daddy nila at yung nanay ko, kung in case na inooperahan, mabitak na nag-ovarian cyst ko, sino yung ililigtas? Ako daw ba o yung bata? Ang pinili nilang dalawa, ako. Kasi daw, mapapalitan naman daw yung bata. Pero ako, ina, dinala ko siya ng 6 months. Nararamdaman ko yung pitik ng kanyang puso. Pinagpaguran ko siya, di ba? Pag tayo ay naglilihi, hirap na hirap ka na. Pag hindi mo nakain yung hindi mo gusto, para kang lalagnatin. Hinahanap mo yung wala dito sa mundo, di ba? Para lang mabuhay yung dinadala mo. Tapos pipiliin lang nila. Nasa wheelchair pa lang po ako noon. Sabi ko, hindi po Dok, ako magdidesisyon. Ako ang nanay. Yung anak kong buhayin ninyo. Kasi ako, naranasan ko na mahalin. Di ba totoo yun? Naranasan ko na mahalin. Naranasan ko na mag-aral. Naranasan ko na magtrabaho. Hayaan ko na ang anak ko rin ang makaranas kung ano yung mga naranasan ko. So ako yung nasunod. Pero praise God, habang inooperahan ako, nag-pray ako. Walang nasalinan ng dugo. Siya yung 7 months ipinanganak. Sabi daw nila, delikado daw pag 7 months may papanganak. Pero siya lang yung hindi naka-incubator that time. Siya yung magalaw. Kaya, purihin po ang Panginoon. Amen. No? Ngayon, siya yung mahilig magregalo sa akin. Actually, yung e-bike, yung motor ko, siya yung allowance niya, kasi malaki-laki yung allowance niya. Tinutuloy yung half nun, pera niya. Ngayon, yung e-bike ko, regalo niya sa akin nung birthday ko last year. So, may 1 taon na yung e-bike sa akin. Kanina lang nag-chat siya, Mami, sorry siya ng sorry. Ganito ko kay Bishop habang nasa sasakyan kami. Yung panganay ko, Bishop, nagsasorry sa akin, nakala daw niya, next Sunday pa, hindi daw siya nakabili ng regalo. Kasi, ina-expect ko talaga, every Mother's Day, Christmas Day, may regalo yung panganay ko sa akin. Yung puso ko, tarusable naman. Kasi wala pa naman siyang trabaho. So, ganun, nung nag-boarding house din ako, andun yung sakit sa dibdib. No? Kasi usapan namin ng daddy nila, pag dumating ako, wala ka sa bahay. So, nung dumating siya, tumingin ako ng boarding house, ang hirap matulog. Kasi gusto ko, nakikita ko yung mga anak ko, hindi man kami magkakatabi sa pagtulog. Pero gusto kong siguraduhin na nasa loob sila. Nasa loob kami ng isang bubong. Paggabi, sikretuhan pa kami na nag-uusap. Kung hindi ko sila matawagan, tinitignan ko lang yung picture nila sa cellphone ko at napakahirap na hindi mo makita yung mga anak mo ng isang araw. No, ano na kaya yung kumain na kaya sila? Andun pa ba kaya sila sa labas? Sa iba, magmalasakit ang isang nanay. Mas malawak daw yung pangunawa ng isang nanay. Mas malaki daw yung puso ng isang nanay. Kaya I salute all the mothers. Ang hirap maging isang ina. Di ba? Ang maliit man yung mga bunganga natin. Ang maliit man yung mga bunganga natin. Pero yung puso natin, andun yung bala ng pagmamahal sa ating mga anak. Walang makakapagpaliwanag kung paano magmahal ang isang ina. Kaya sa mga anak na naririto,
hanggat may lakas pa kayo, or hanggat nakakarinig pa ang mga nanay nyo, say, I love you every day. Hindi natin alam yung panahon. No, we don't know our future holds. Kung anong mangyayari mamaya, kung anong mangyayari kinabukasan. Gawing inspirasyon po ang ating mga nanay. No? Para pagdating ng araw, kung tayo man po ay naging isang ina, maalala natin kung paano tayo rinaruga ng ating mga nanay. Ang mga nanay daw po ay mas matalino daw sila kesa sa mga nagtuturo sa eskwelahan. Kasi bago pumasok ang mga anak, marunong na silang magbilang ng 1 to 10. Marunong na silang kumanta ng Twinkle, Twinkle, Little Star. Marunong na silang magsalita ng mama at papa. Unang teacher po natin, ang ating mga nanay. Pero unang binibigkas ng bibig natin ay papa. Pero unang teacher po natin ay mga nanay. Unang doktor po natin, mga nanay. Diba? Hindi lang sapat yung royal. Yung pagkiss mo lang at pag-ihip sa kanila ay magaling na. Kaya muli po, ako po ay saludo sa inyong mga nanay, lalo na sa ating mga lola. Tinatawag mo si Brother Fred. Di ko alam mo natin tong kanta na to. Sabayan niyo po kami ni Ella. Alam ko po na kung mas maganda po sana kung marami tayong youth. Pero kung wala pong youth, kung may gusto pang tabihan na nanay, pakitabi nga po. Sabihin mo, proud ako sa iyo, nanay. Habang kinakanta po natin ito. Tumabi po tayo sa isang mother. And say, thank you. No, dahil ikaw ay malakas. Sige pa tayo kung latay tumayo. Then tumabi kayo sa mga gusto niyong nanay. May pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. I-praise mo yung mother na katabi mo and say, Mama, thank you. Naroon sa puso mo, buhay matay ang nahiyanay mo. Walang inang matitiis ang isang mata. Ang kahit dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Naiingit ka ba? May himahit pa ba Sabihin ko kay Mama. sa isang katulad mo? Ikang mapagmahal na totoo. Lahat ang kulay naroon sa puso mo. Buhay manay at iyanay mo. Walang inang matitiis ang isang mata. Ikaw lang dakila at higit
mensahe para sa mga nanay. Totoo po na sa loob ng tahanan, this is reality. Sa loob ng tahanan, ang nanay ang ilaw ng tahanan. At hindi lang siya ilaw, siya din po ay sound system sa bahay. Kaya saludo po sa mga nanay. Actually, hindi ko yung Mother's Day celebration natin, sabi ko nga kay Pastora, na hindi kami nagsiselebrate ng Mother's Day na sumasabay sa mga selebrasyon ng ibang mga simbahan. Ang selebrasyon namin ng Mother's Day ay last Sunday. Pero dahil ngayon po ay naitaon yung selebrasyon ng mga Mother's Day at siya yung naitaon na preacher at kinausap niya ako, nagpaalam siya. Sige, kung yun yung tinitibok ng puso mo na ipangaral, sige, go on. Para sa susunod na celebration natin ng Mother's Day, ay kahit di na po matalakay ang patungkol po sa nanay, dahil narinig na po natin. So sa mga anak na narito po ngayon, mapalad po kayo kung mayroon pa po kayong mga nanay. Sa akin po, maaga po kaming naulila. At the age of 24, nawala na po yung nanay namin. Kung meron lang sana siya ngayon, reregaluhan ko siya ng triplets na apo. Kaya lang wala na po yung nanay namin, kaya wala na akong reregaluhan. So mga anak na nandito ngayon, mahalin po ninyo yung mga nanay habang buhay pa po sila. Iparamdam nyo sa kanila ang wagas na pagmamahal, wagas na pag-aaruga sa inyong mga nanay. At saludo po ulit ako sa mga nanay. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na nandito po ngayon. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sa gabi pong ito, salamat sa iyong masalita. Namin pong napakinggan na pinakita mo yung characteristics ng isang nanay na mayroon din katangian ng aming Diyos na sinasamba. Thank you for all the sacrifices of our mothers. Thank you for their loves. Salamat sa kanilang mga care. Salamat sa kanilang habag, Panginoon, pag-aruga, pagmamahal sa kanilang mga anak. Salamat, Panginoon, although dumarating yung time na nakakaranas din ng pagod ang mga nanay. Pero salamat dahil hindi po sila sumuko. Salamat, Panginoon, dahil sila po ang ibinigay mong mga nanay ng kanilang mga anak. Kaya ang aming panalangin sa gabi pong ito, pagpalain po ninyo ang mga kananayan ng City of God dito po sa Sabit Kuya po Nueva Ecija. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang tulungan, anuman yung kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, Panginoon, gabayan mo po lagi sila. At maging ang mga anak na pinagkatiwala mo sa kanila, Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy ka rin pong kumilos sa buhay ng mga anak na ito. At hayaan po ninyo ng characteristics ng nanay na meron, na ganun din characteristics meron ng aming Panginoon, ay mai-transfer din po sa mga anak na nandito po ngayon. Salamat po sa inyong lingkod na siya mong ginamit para paalalahanan ang bawat isa patungkol po sa araw ng mga kananayan. Pagpalain po ninyo siya at patuloy mo siya tulungan sa lahat ng aspeto ng kanyang mabuhay. Salamat po sa inyo lahat ng kapurihan, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalan na po tayo